Master. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ang topic natin sa araw na to ay tungkol sa buwan ng Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Okay. So dito inshallah pag-uusapan natin ang mga una, syempre ta'rifus siyam. Pag sinabi nating ta'rifus siyam, ano ang ibig sabihin ng siyam? Pangalawa, al-adillatu min al-Qur'ani was sunnah. Ano yung dalil natin sa Quran at sunnah na bakit tayo kinakailangang mag-ayuno? Mata furida as-siyam wa kam muddatuhu. Kailan naging obligatory ang siyam at gaano kahaba ang pag-aayuno? Alaman yajibu siyam, kanino wajib ang siyam? Al-hikmatu min as-siyam. Ano ba ang mapapala natin sa pagsasagawa ng pag-aayuno? Ano ba yung hikma na meron dito? Sunod, al-halat allati yajuzu fiha al-iftar fi nahari Ramadan. Ano yung mga conditions o mga sitwasyon na kung saan pwedeng mag-iftar ang isang Muslim? At siyempre, ba'dul ahkam al-muta'alliqah bis-siyam. Siyempre, kukuha din tayo ng ilang mga ahkam tungkol sa pag-aayuno na ito yung pinaka-common na nangyayari actually sa mga nag-aayuno. So una, pag-usapan natin ang ta'rifus siyam aw as-sawm. Sa pag-aaral ng Islam, dalawang bagay natin binibigyan ng definition ng isang salita, ano? So una, lugatan. Pag sinabi natin lugatan, ano yung linguistic na kanyang meaning? No? Sa ordinary meaning lang, direct sa wika natin, yung direct na meaning niya lang. And then, siyempre pag sinabi natin ngayon as-siyam, lugatan ang kanyang maana ay al-imsak. Ibig sabihin ng al-imsak ay yung pagkontrol mo o yung pagpigil mo. So pagpipigil, lugatan. Ngayon, yung ikalawang klase ng pagbibigay ng definition sa mga technical terms ay yung tinatawag natin na istilahan. Istilahan, ibig sabihin paano ito ginagamit sa Sharia. Okay? So pag sinabi natin ngayon as-siyam, ang maana ng siyam, istilahan ay at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Ibig sabihin, ang maana pala ng siyam, istilahan ay ito ay isang pagsamba. No? Ito ay isang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, paano ba isinasagawa ang pagsamba na ito? Isinasagawa ang pagsasamba na ito sa pamagitan ng al-imsak. Al-imsak ibig sabihin pagpigil. Ano yung pipigilin natin? Anil akil wasyurb wasairil mufattirat. Ibig sabihin, pipigilan natin ang ating mga sarili mula saan? Sa pagkain, al-akil, wasyurb, yung pag-inom, wasairil mufattirat, at iba pang mga nakakapagpawalang bisa ng pag-aayuno. Okay? Kasama na dyan yung pakikipagtalik siyempre sa iyong asawa sa oras na ikaw nagsasuka ng fasting sa araw ng Ramadan. Kailan magsisimula? Min tulu'il fajar ila ghurubish syams. Mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. O yan. So kinakailangan maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng siyam, ano? Kailangan
Bilang Muslim, alam natin kung ano yung ginagawa natin, ba't ba natin ginagawa yun. Okay? So dapat ang bawat isa ay naunawaan niya kung ano yung mga bagay na kanyang ginagawa. Okay. Ngayon, ano yung mga adilla o dalil na nagsasabing dapat tayong mag-ayuno? Okay? So, isa sa mga dalil natin sa Quran ay yung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ano ang ibig sabihin ng aya na ito? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nanampalataya. Kutiba alaykum. O, kutiba alaykum, ibig sabihin, ipinag-utos sa inyo. Ano yung ipinag-utos? As-siyam, yung pag-aayuno. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Kagaya ng pag-uutos din sa mga nauna pa sa inyo. So ito, ibig sabihin ng aya na ito, hindi lang tayo yung pinag-uutosan dito na mag-ayuno, bagkos ipinag-utos din ito sa mga nauna pang mga generation sa atin. No? Mga nauna generation sa atin ay pinag-utusan din sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mag-ayuno. Ano raw ang purpose? Sabi dito, la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng sapat na taqwa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, o ibig sabihin kayo ay maging muttaqun, mapabilang kayo sa mga muttaqun. So karugtong pa ng aya na yan, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, ibig sabihin bilang lang na araw ito, hindi ito forever. No? Hindi ito kumbaga limitless. Ibig sabihin ayyaman ma'dudat. Ilang araw lang ito, bilang lang siya. No? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. So, sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man sa inyo ang may sakit at o kaya naman ay naglalakbay o kayo ay traveler, ano? Ibig sabihin dito, pwede mo siyang isagawa sa ibang araw. Fa'iddatun min ayamin ukhra. Dito binibigyan ka ng permiso ngayon na mag-break ng fasting. Pwedeng hindi ka mag-fasting kapag ikaw ay may sakit. Depende sa klase ng sakit. Mamaya usapan natin inshallah. At kapag ikaw ay naglalakbay. So meron kang option na mag-break ng fasting mo. Kailan mo yun babayaran? Siyempre, hindi naman laging kanyon. Kumbaga, wala na. Hindi ka na mag-aayuno. Mag-aayuno ka sa ibang araw. No? Kapag hindi ka na, kumbaga, gumaling ka sa iyong sakit o hindi ka na naglalakbay. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kaya sabi, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Pwede may isagawa sa ibang araw. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah. O doon naman sa mga nahihirapan. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah. Sa mga nahihirapan ay fifidyan lang sila, magbibigyan lang sila o magsasuka lang sila ng fidyah. Ano yung fidyah na yun? Ta'amu miskin. Ibig sabihin, magpapakain ka na lamang. Okay? Sa bawat araw na hindi ka nakapagsagawa ng pag-aayuno dahil nga sa ikaw ay nahihirapan. Okay? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. O dito sa naunang parte, kahit na binigyan ka ng option na mag-break ng fasting mo, ang sabi din sumunod na part ng aya, faman tatawwa'a, sino man ang magkusang loob na mag-ayuno, kahit na binigyan siya ng option, pero sino man ang magkusang loob na magsawa pa rin ng fasting na ito, fahuwa khairun lah. Ito ay mainam para sa kanya. Wa an tasumu khairun lakum. Ang pag-aayuno ninyo ay mas mainam pa sa inyo. No? Ito ay mainam para sa inyo. In kuntum ta'lamun, kung nalalaman nyo lamang. Okay, so sabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang karugtong ng aya na yan, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. So makikita natin dito na ang buwan ng Ramadan, dito ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
ang Quran na ito ay naglalaman ng huda para sa mga tao. So makikita natin dito ang Quran hindi lang para sa mga Muslim dahil sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudal linnas. Hindi sinabing hudal lil mu'minin. Bagkus ang Quran na ito ay para sa lahat ng mga tao. Sino man ang magsaliksik sa mga hindi mananampalataya, sino man nagbasa ng Quran, ay tunay na makakatagpo sila dito ng paggabay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang Quran na ito, hudal linnas, paggabay sa lahat ng mga tao, wabayinat. Bayinat, ibig sabihin, ito yung magpapaliwanag sa lahat ng mga bagay na halimbawa tungkol sa gabay. Paano ba ang gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makikita natin yan, bayinatin minal huda at wal furqan. Al furqan, ito yung nagsasabi sa iyo kung ano ba yung tama at mali, ano ba ang halal at haram. So makikita natin diyan insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Kaya't sino man sa inyo ang makasaksi o makakita ng shahr, ibig sabihin tinutukoy dito yung pagdating ng bagong buwan. Kapag nakita mo ito, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyasum. Ibig sabihin siya ay mag-ayuno. So sino man na makita niya o nasigurado na niya ang pagpasok ng bagong buwan, ay kinakailangan siyang magsimula na mag-ayuno. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. At sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man daw ang may sakit o kaya naman ay naglalakbay, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Inulit-ulit yung pagbibigay ng permiso. Inulit-ulit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na meron kang option na mag-break ng fasting mo at isagawa mo lang sa ibang araw kapag ikaw ay may sakit o kaya naman ay ikaw ay naglalakbay. Anong purpose ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito? Bakit binigyan tayo ng option? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuridullahu bikumul yusr. Ibig sabihin, ang nais ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapadali sa atin ang pagsasagawa ng pag-aayuno. Wala yuridu bikum al-usr. Hindi ninanais ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mahirapan kayo. Ayaw ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mahirapan ang mga mananampalataya. Kaya't binigyan niya tayo ng option. Para ano? Okay? Bakit tayo binigyan ng option? Walitukmilul idda. Upang maganap mo lahat o yung kabuuang idda. Idda ibig sabihin yung period, no, ng pag-aayuno. Yung period ng pag-aayuno mo kung ilang araw man yun. No? So pinadali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang hindi tayo mahirapan. Okay? Para makumpleto natin. At ano pa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. At upang magtakbir kayo o magdakila kayo o dakilain nyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa binigay niyang gabay na ito, no? Sa binigay niyang gabay sa atin sa pagpapadali niya, no? Pinadali niya para sa atin ang pagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wala'allakum tashkurun. Upang ano? Matuto kayo magpasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga biyaya na ibinigay niya sa inyo. Okay. So, yan ang isa sa mga dalil na makukuha natin sa Quran. Marami pa tayong dalil makuha, pero inshallah ay sapat na ito para maunawaan natin ang kainaman ng pagsasagawa ng pag-aayuno. Okay. Tingnan natin sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi sa isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. So dito sa hadith na ito ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, pinakita dito ngayon yung 5 haligi ng Islam.
Okay, 5 haligi ng Islam na kung saan sabi dito, ang unang haligi diyan ay yung tinatawag na shahadatain. Shahadatain, yung pagsaksi natin na walang ibang sasambahin liban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsaksi natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang lingkod at kanyang sugo. Wa iqamis sala, kasama din yung pagsasagawa ng sala. Wa ita'iz zaka, kasama din yung pagbibigay natin ng zaka. Kapag tayo ay merong naipon sa loob ng isang taon, kinakailangan tanggalin natin yung 2.5% yan at ibigay na natin sa mga mahirap na ating mga kapatid. Hindi pwede sa non-Muslim, kailangan sa mga Muslim lamang na mga mahirap ibibigay ang zaka. Wa hajjil bait, syempre andyan din yung pag-aayuno, yung pagsasuka ng hajj. Okay? Bilang isa rin sa mga haligi ng Islam. At syempre andyan na yung Sawmu Ramadan. Ayan na. So, kabilang sa arkan ng Islam o haligi ng Islam ay yung pag-aayuno. So, ibig sabihin yan, hindi natin pwedeng yung baliwalain ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan dahil yan ay kabilang sa haligi ng Islam. Siyempre, parang bahay mo yan. Kapag ang bahay mo, tinanggalan mo ng isang haligi, babagsak yung bahay mo. So, ibig sabihin, kailangan yung bahay mo, patatagin mo. Kailangan isagwa mo lahat, ilagay mo lahat, itayo mo lahat ng mga haligi niya upang tumayo siyang bahay. Okay? So ano pa mga dalil natin sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itong hadith naman na ito an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin muttafaqun alayh. So, sabi dito sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, kapag daw dumating na o sumapit na ang Ramadan, futtihat abwabul jannah, ay pagbubuksan na lahat ng mga pintuan ng Jannah, wa ghulqat abwabun nar, at isasara naman lahat ng mga pintuan ng impyerno. Wa suffidat asyayatin. Okay? Wa suffidat asyayatin, ibig sabihin at igagapos o itatali, ikakadena ang lahat ng mga shayatin. Sa isa pang riwaya ng hadith, wasulsilat, ibig sabihin ikakadena ang lahat ng mga shayatin. Bakit? Para inshallah ay magawa ng bawat mananampalataya ng maayos ang kanyang pag-aayuno at upang maiwas siya sa lahat ng mga pagkakasala. Binuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pintuan Jannah upang maipakita sa iyo na napakaraming khairat, napakaraming mga mabubuting bagay na makukuha mo sa buwan ng Ramadan. Okay? Okay. Ang tanong dito ngayon, mata furida as-siyamu wa kam muddatuhu? Kailan daw naging obligatory o wajib ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at gaano ba kahaba ito? Ito ba ay 60 days, 90 days, 1 year? Okay? So, malalaman natin kung gaano kahaba ito. So, furida siyamu syahr Ramadan fi sana al-thaniya min al-hijrah. Wa sama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Ang buwan ng Ramadan ay naging, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay naging obligatory siya noong ikalawang taon ng hijrah. So yung taon na naghijra ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos sa pagdating sa ikalawang taon noon, doon naging obligatory ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay? At dahil alam natin na sa sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, 10 taon na natili ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Pagkatapos nun ay pumanaw na siya. So, dahil ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay
naging obligatory sa ikalawang taon ng Hijra, 9 na Ramadan ang napag-ayunuhan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. So gaano ba kahaba ang pag-aayuno ng buwan ng Ramadan na yan? Ayon sa hadith ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsib ash-shahru hakadha wa hakadha yani maratan 29 wa maratan 30. So ayon sa hadith nito na inulat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tayo ay umma na ummiya. Ibig sabihin ng ummiya, hindi, kumbaga hindi na babasa o hindi marunong bumasa at hindi marunong magsulat. O kaya nga sabi diyan, no? La naktub wala nahsib. Hindi tayo nagsusulat. Kumbaga hindi natin gawin na magsulat, hindi rin natin gawin na mag-estimate. Yan. O mag-calculate. Ash-shahr, hakada wa hakada. Ang buwan, sabi niya, ang isang buwan ay ganito. Ganito o ganito. Hakada wa hakada. Ibig sabihin, minsan ay 29 days, minsan ay 30 days. No? So yan ang buwan ng Ramadan. Walang 31, wala ring 28. So dalawa lang yan. Merong taon na 29 days, meron yung taon na 30 days yung pag-ayunuhan nyo. Gaya dito, nung nagsimula nung nakita yung hilal dito sa Saudi Arabia, sa Pilipinas hindi nyo nakita. So nauna kami ng isang araw sa inyo. No? Sa Pilipinas. So sa Pilipinas, sa ikalawang araw na kayo. Kumbaga, second day na namin dito sa Saudi Arabia, kayo naman sa Pilipinas ay first day pa lang. So ngayon, titingnan natin pagkatapos tapos ng isang buwan. Pagdating na ika-29 na araw ng buwan ng Ramadan, magkakaroon na ulit ng tinatawag na moon sighting para makita kung litaw yung hilal. So kapag sa inyo ay nakita ang hilal sa 29 ng Ramadan, o ibig sabihin 29 days ang haba ng pag-aayuno niyo. O dito naman pag Saudi, pag hindi namin nakita sa 29, ibig sabihin kukumpletohin namin yung 30. So magiging 30 days yung sa amin, no? So hindi tayo pare-pareho ng length o haba ng pag-aayuno natin. So maaring kayo ay 29, sa amin naman ay maging 30 days. So depende yan sa bawat lugar. Okay. Sa isa pang hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya alaikum fa akmilu al-adad. So dito sa hadith na ito, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, ibig sabihin mag-ayuno kayo kapag nakita nyo na siya. Ano yung tinutukoy na siya? Tinutukoy doon yung bagong buwan, yung hilal. So pag nakita nyo yan, magsimula na kayo ng pag-aayuno. Kaya nga sabi sa ayat na binasa natin kanina, faman shahida minkum ash-shahr falyasum. O yun, pag nakita nyo ang shahr na yan, yung hilal na yan, ay magsimula na kayo ng pag-aayuno. Wa aftiru li ru'yatihi. At kapag nakita nyo siya muli, yung hilal na yan, ay tapusin nyo na ang pag-aayuno ninyo. Fa in ghummiya alaykum, kapag sabi daw hindi makita ang hilal dahil sa maaring maulap, no? Maaring maulap sa araw na yon, hindi talaga makikita kahit nang gamitan mo ng mga high-tech na mga telescope, hindi siya makikita. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akmilul adad. Ibig sabihin, kumpletuhin ninyo yung 30 days. Okay? So pagkatapos ng 30 days na yon, ayun na, sumunod na araw na yun ay Eidul Fitr na yon. Walang 31 days. Okay? Hanggang 30 lamang. Okay. Kanino wajib ang
pag-aayuno. Alaman yajibus siyam. Kanino daw wajib ang pag-aayuno? Siyempre, meron tayong mga kondisyon diyan kung sino ba yung dapat na mag-ayuno lamang. Kasi kung babalikan natin yung aya na binanggit natin kanina, ya ayyuhalladina amanu. So doon pa lang makikita natin kung sino talaga yung dapat na mag-ayuno. Ang tinatawag doon, ya ayyuhalladina amanu o kayong mga nanampalataya. So pag sinabi kasi natin kayong mga nanampalataya, ibig sabihin ikaw ay Muslim. No? Kasi kung hindi ka mananampalataya, hindi ka Muslim. So ibig sabihin, ang first condition natin, asyartul awwal, first condition natin, an yakuna musliman. O, dapat Muslim. No? Dapat Muslim yung mag-aayuno. So hindi Muslim, wala rin naman magiging benefit para sa kanya kasi hindi naman siya Muslim. Okay, fal kafiru la yalzamuhu as-sawm. Kuya ang kafir hindi wajib sa kanya ang pag-aayuno. Wala yasih. No, wala yasihhu minhu at hindi rin naman tatanggapin sa kanya ito. Wala rin siyang reward mo doon kasi bakit? Hindi naman kasi naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So wala ring silbi ang kanyang pag-aayuno. Fa idza aslam lam yu'mar biqada'ihi. Pero kapag siya ay nag-Muslim, yung kafir na yan, kapag nag-Muslim yan, hindi, halimbawa, okay, buwan na ng Ramadan ngayon, no? So ika-4 na araw na. So ika-4 na araw na ngayon, halimbawa, nag-Muslim siya ngayon, no? So, ang pag-aayunuhan na lamang niya yung natitirang araw. Hindi na niya pag-aayunuhan yung mga araw na hindi pa naman siya Muslim. Okay? O yan. So, lam yu'mar biqada'ihi. Hindi na siya, hindi na obligado sa kanya na pag-ayunuhan niya yung mga araw na hindi niya napag-ayunuhan nung siya pa ay isang kafir. Okay, asyart at-thani. Ano yung second condition para maging wajib sa iyo ang pag-aayuno? An yakuna mukallafan. O, sabi dito, kinakailangan mukallaf. Kailangan doon mukallaf. Ay, ano ang ibig sabihin ng mukallaf? Sabi dito, al-mukallaf huwa al-baligh al-aqil. Okay? Ibig sabihin, pag sinabi natin baligh ngayon, ibig sabihin yung nandun na siya sa tamang edad at kailangan nasa tamang pag-iisip din, no? Li'annahu la taklifa ma'as-sighar. Walang pag mga maliliit pa kasi, mga bata pa, hindi pa sila obligado. Wala pang kumbaga wala pa silang obligasyon na magsagawa ng pag-aayuno. Wala taklifa ma'al junun at hindi rin obligado sa mga majnun. Ano ibig sabihin ng majnun? Mga siraulo. O may mga problema sa utak. Kumbaga, kung minsan okay yung utak niya, kung minsan kumbaga wala siya sa tamang pag-iisip, no? So yan ang tinatawag natin na mukallaf, no? So maaring may magtanong, ilang taon ba talaga dapat ang mag-ayuno ang mga bata? Meron kasi kahit sabihin natin 15 years old na, hindi pa rin kaya. No? Meron namang below 10 years old, kaya nang mag-ayuno. Ano? Kaya nang mag-ayuno. Kaya nga, bata pa lang, dapat ang mga anak natin ay, kumbaga, sinasanay natin silang magsagawa ng pag-aayuno hanggang sa maging sila, kumbaga, maging, yung kakayanan na nilang isagawa yung pag-aayuno. Sabi ng mga ulama, kapag halimbawa bata, pag siya ititry mo siya mag-ayuno, pag medyo nagugutom, iyak na yan pag nagugutom. Ang sabi ng mga ulama, libangin mo, bigyan mo ng mga laruan para makalimutan niya na nagugutom na siya hanggang sa inshallah matapos niya yung pag-aayuno sa araw na yaon. Okay? Okay. Ano ang asyart at-thalith? Yung pangatlong condition para maging obligado sa iyo ang fasting. No? An yakuna qadiran ala as-siyam. Kinakailangan meron kang qudra. Ibig sabihin ng qudra, meron kang kakayahan. No? Meron kang kakayahan na isagawa yung pag-aayuno. Kaya pag ikaw ay pag mahina ka, ibig sabihin wala kang kakayahan na maisagawa ang pag-aayuno.
no? Kaya nga sabi dito, ammal ajiz falaysa alayhi sawm. Ajiz ibig sabihin nung wala siyang kakayanan na isagawa ang pag-aayuno. So kapag wala siyang kakayahan, ibig sabihin hindi wajib sa kanya ang siyam. Anong dalil natin diyan? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." So yung al-ajiz na tinatawag natin dito o yung walang kakayahan, papasok dun yung tinatawag natin na marid o yung may sakit. Okay? Kasi kung wala ka naman sakit, inshallah ay maging malakas yung pangangatawan mo. Meron kang kakayahan para isagawa ang pag-aayuno. Pero dahil nga ikaw ay may sakit, talagang hindi mo siya maisasagawa. Ibig sabihin, wala kang capability, wala kang kudra para isagawa ang iyong fasting. Okay, asyard ar-rabi'. Ano ba yung ikaapat na kondisyon para maging wajib ang siyam sa iyo? Sabi dito, an yakuna muqiman. Ibig sabihin na muqim, nandun ka sa iyong lugar. Ibig sabihin hindi ka traveler, no? Nandun ka mismo, halimbawa sa lugar mo ay doon sa Cavite, baka nasa Cavite ka lang mismo, hindi ka nagta-travel. Okay? So, Cavite ang residence mo, nag-travel ka puntang Mindanao, o ibig sabihin noon, hindi ka na mukim. Ikaw ngayon ay musafir, o ibig sabihin ikaw na ay traveler. So, kapag ikaw ay traveler na, meron kang option na mag-break ng fasting at bayaran mo lang sa ibang araw, o pwede mo rin naman siyang ituloy kung hindi naman magpapahirap sa iyong pagbabiyahe. Okay? Fa-in kana musafiran, kapag daw traveler, fala yajibu alayhi sawm, hindi wajib sa kanya ang sawm. Okay, so ibig sabihin, habang siya ay nagta-travel, hindi wajib. Pero kapag nakabalik na siya sa kanyang lugar, ay kinakailangan mag-ayuno siyang muli at bayaran niya yung araw na hindi na isagawa ang fasting dahil siya ay nagta-travel. Anong dalil natin dyan? Ang dalil natin dyan ay yung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Gaya din yan nung dalil natin na nauna kanina. So kapag ikaw ay masakit o ikaw ay naglalakbay, pwede mong isagawa sa ibang araw ang iyong pag-aayuno. Okay, asyartul khamis. Yung kalimang kondisyon para maging wajib ang pag-aayuno sa iyo. Al-khalwu min al-mawani'. Ito naman special na condition ito para sa mga kababaihan lamang, Okay? So wahada khasun bin nisa, mga kababaihan na halimbawa kapag sila ay mayroong buwanang dalaw, mayroon silang haid, no? Wan nufasa, ibig sabihin kapag sila ay bagong panganak, no? Pag bagong panganak kasi patuloy na mayroon pa ring lumalabas na dugo. Okay, so kapag ganyan ang condition ng mga kababaihan, la yalzimuha as-sawm liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam muqarriran dhalik. Okay, sa anong dalil natin diyan? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abu Sa'id radhiyallahu anhu na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. So sabi dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ba't kapag kapag mayroong haid ang isang babae, ay hindi siya nagsasala at hindi siya nagsasagawa ng fasting. Okay? So, yan yung ibig sabihin. Kapag natapos na ang iyong buwan ng dalaw at natapos na rin yung yung period na kung saan may lumalabas pa na dugo pagkatapos ng panganganak mo, pagsilang mo ng bagong sanggol, ibig sabihin, pag wala ka na dyan, magiging wajib na ulit sa iyo ang pag-aayuno. So, halimbawa, usually ang regla ay umabot ng 7 days, no? Pinaka maximum niyan 15 days. Okay? So 15 days 'yan. Kapag meron pa ring lumalabas na dugo more than 15 days sa mga nagreregla, more than 15 days, ibig sabihin hindi na 'yon regla. Okay? Hindi na 'yon regla. Ang tawag na doon ay istihada. Na kung saan, hindi na yon kabilang sa mga
mawani o yung mga dahilan para hindi ka mag-ayuno. Pwede ka na mag-ayuno kapag more than 15 days na, meron pa lumalabas sa dugo sa iyo, dahil sa regla na yan, hindi na regla ang tawag doon, more than 15 days. Istihada ang tawag doon. So po pwede ka nang mag-ayuno. Okay? So, yung mga bagong silang, so siyempre titingnan nyo, kapag huminto na yung pagdurugo, yung paglabas ng dugo, okay? So, pwede na rin kayong magsimula ng pag-aayuno, inshallah, pagkatapos yung magsawa ng ghusl. Okay, ano ba ang hikma? Al-hikma minas siyam. Ano ba ang mapupulot natin na hikma o wisdom sa pagsasagawa ng pag-aayuno? Siyempre, ang dalil natin diyan, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So, dito, sa ayat na ito, gaya ng binanggit natin kanina na unang dalil natin sa Quran, ipinag-utos ang pag-aayuno sa mga mananampalataya at gayon din sa mga nauna pang mga henerasyon sa atin. Ano ang purpose daw? La'allakum tattaqun, upang kayo ay mga magkaroon kayo ng sapat na takwa, yung tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo ay maging mga muttaqun. No, kayo mga maging muttaqun. So, ibig sabihin pala, as-siyamu wasilatun li tahqiqit taqwa. Ibig sabihin, ang palang pag-aayuno pala ay wasila, ibig sabihin daan ito. No, li tahqiq, daan ito para makamtan natin ang taqwa. No? Makakamtan natin ang taqwa sa pamagitan ng pag-aayuno. Okay? Wat taqwa, ano ba yung taqwa na tinatawag natin? Ang taqwa, sabi dito, hiya fi'lu ma amara Allah Ta'ala bihi. Ito yung pag sasagawa mo ng lahat ng mga pinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tarku ma naha anhu, at siyempre hindi lang pagsagawa ng lahat ng pinag-uutos niya, at pag-iwas sa mga ipinagbawal niya. Diba? Pag-iwas sa mga ipinagbawal niya. O siyempre, halimbawa, pinagbawalan ka niya na kumain, siyempre nag-aayuno ka, pinagbawalan kumain, ay huwag kang kakain. Di ba? O pinag-utusan ka naman na na magsagawa ng sala, o siyempre isagawa mo ang lahat ng sala mo. Yan. Okay? So upang makamtan mo yung tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, ano pa? As-siyamu min 'azamil asbab allati tu'inu al-'abda 'ala al-qiyam bi awamirid din. Ang pag-aayuno ay isa sa mga malalaking bagay, no, o mga dakilang bagay na kung saan ay nakakatulong sa isang lingkod o sa isang mananampalataya upang maisagawa niya ang lahat ng mga ipinag-uutos sa pananampalatayang Islam. Okay? So, sabi sa ayat na ito nga, ang purpose ng pag-aayuno natin ay upang maging muttaqun. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin, kabilang ba tayo sa mga muttaqun? Kasi pag sinabi natin mga muttaqun, meron niyang mga sifa, meron siyang mga attributes, meron siyang mga characteristics, o meron siyang mga gawain na wala sa iba. Okay, tingnan natin. Ang sagot niyan nasa Quran din. So, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suratul Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. So, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Quran na ito ay walang pag-aalinlangan na huda, ibig sabihin guidance o gabay. Kanino daw? Lil muttaqin, no? Para sa lahat ng mga muttaqin daw. Hudal lil muttaqin. So, makikita natin dito ngayon na ano ba ang ibig sabihin ng muttaqun na yan? Okay? Sa mga susunod na aya, makikita natin ang ibig sabihin ng muttaqun. Una, alladhina yu'minuna bil ghaib. Okay? So, isa sa mga attributes o sifa ng mga muttaqun ay yaong mga naniniwala sila sa al-ghaib. Okay? Ano ba yung al-ghaib? Al-ghaib yung mga
hindi natin nakikita pero naniniwala tayo na nandyan. Okay, tanungin mo yung sarili mo. Ikaw ba ay naniniwala sa Jannah? Ang Jannah hindi natin nakikita. Ikaw ba ay naniniwala? So kung ikaw ay naniniwala, ibig sabihin mapapabilang ka sa alladhina yu'minuna bil ghaib. Naniniwala ka ba sa nar, Jahannam? Ang Jahannam di rin natin nakikita. Pero tayo ay naniniwala. Okay? So tanongin mo sa sarili mo, naniniwala ka ba diyan? Ang sagot mo ay naam, oo, ibig sabihin kabilang ka dun sa alladhina yu'minuna bil ghaib. Naniniwala ka ba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi natin nakikita. Subalit, tayo ay naniniwala sa Kanya. So, ibig sabihin, tayo ay naniniwala sa Al-Ghaib. Okay? At marami pang mga bagay, no? Gaya ng Al-Malaika, nakikita ba natin? Hindi. Jinn, nakikita ba natin? Hindi. Pero naniniwala pa tayo? Yes. Naniniwala tayo na mayroon. No? Andyan ang mga malaika, ang jinn, Jannah, nar, si Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay? Nandyan lahat yan. No? Okay. Ano pa yung mga sifa ng mga muttaqun? Sabi dito kasunod dyan, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. At ang mga muttaqun na ito ay nagsasagawa din ng kanilang sala. Ang tanong, kailan nila sinasagawa? Halimbawa sa Fajar, kung kailan lang siya magising? Halimbawa, ang oras ng Fajar ay alas 5, gumigising siya alas 8 para magsawa ng Fajar. Yun ba ang tinatawag natin doon na yuqimuna as-sala? Hindi yun pasok kasi bakit? Pag sinabi natin wa yuqimuna as-sala, ibig sabihin isinasagawa niya ang sala niya sa tamang oras niya. Dahil sa iba pang aya sa banal na Quran, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ibig sabihin, ang sala ay obligado sa lahat ng mga mananampalataya na isagawa nila sa tamang oras niya. Okay? Gayun din naman na isa sa isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Abdullah bin Mas'ud, tinanong niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abdul bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Sabi niya, "Ya Rasulullah, ano yung gawain na kamahal-mahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Ano ang sinagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sinagot niya, as-salatu ala waqtiha. Yun daw pagsasagawa ng sala sa tamang oras niya. Nagtanong uli si Abdullah bin Mas'ud. Summa sabi niya, at ano pa ya Rasulullah? Anong sagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Birrul walidain. So kabilang diyan, no, syempre sa hadith na yun, yung hadith ng Abdullah bin Mas'ud, yung pagiging mabuti sa mga magulang. Nagtanong pa si ulit si Abdullah bin Mas'ud, sabi niya, thumma ya Rasulullah. Sagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. So ang pakikibaka sa landas si Allah Subhanahu wa Ta'ala upang si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang sasambahin sa lahat ng lugar. Okay? Lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Okay? So yan sinasabi natin. Kapag ginagawa mo yan, sinasuka mo ang sala mo sa tamang oras na ito, sa tamang bilang niya, okay? Ibig sabihin, papasok ka doon sa isa pang sifa ng mga muttaqun, yung mga nagsasagawa ng kanilang sala sa oras niya. Okay. Ano pa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kabilang pa sa sifa ng mga muttaqun, yaong mga kapag daw sa mga binigay na biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila ay nagbibigay din sila. Nakita nyo? Kung ibig sabihin, nagbibigay sila ng sadaqa, nagbibigay sila ng zakah. So, ano man yung mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinakailangan magbigay din tayo. Binigyan ka ng ilm, mag-share ka ng ilm. Binigyan ka ng yaman, i-share mo yung yaman mo. No? So, ano man na binigay sa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinakailangan magbigay ka rin sa kapwa mo Muslim, inshallah.
Okay. Ano pa? Kabilang pa sa mga sifa ng mga mutakon, yung mga walladhina yu'minuna bima unzila ilayk. Okay? Sila rin yung mga naniniwala doon sa ipinadala sa iyo o ipinahayag sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano ba yung ipinahayag sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siyempre, yung Quran. Okay? So kabilang sa mga sifa ng mga mutakon, yung sila ay naniniwala sa ipinadalang aklat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ano pa? Wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. At ngayon din na naniniwala din sila sa mga nauna pang mga aklat na ipinadala. Okay? Nauna pang mga aklat na pinadala bago ang Quran. Nandiyan ang Suhufu Ibrahim wa Musa. Andyan ang Taurah ni Musa alayhi salam. At nandiyan din yung Zabur ni Dawud alayhi salam. At nandiyan din yung Injil ni Isa alayhi salam. Okay? So lahat yan pinaniniwalaan natin. So kung ikaw ay pasok ka dito sa mga sifat na ito, ginagawa mo lahat yan, ibig sabihin, insya-Allah ay kabilang ka sa mga tinatawag na mga muttaqun. So, siyempre, kapag nasa iyo lahat yan, yung mga katangian na yan, ano ang magiging gantimpala mo? Bibigay sa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika ala hudam mir rabbihim. Ibig sabihin, nandun ka ngayon sa paggabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pananatilihin kayo dun sa gabay niya. Okay, wa ulaika humul muflihun. At ito rin ang mga magiging muflihun. Ibig sabihin mga successful. So yan. So nakita natin alhamdulillah kung ano ba ang pinaka-hikma talaga ng pagsasagawa ng pag-aayuno. So parang hikma doon ay upang maging muttaqun tayo. Magkaroon tayo ng sapat na takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Al-halat allati yajuzu fiha al-iftar fi nahari Ramadan. So ito yung mga pagkakataon na kung kailan tayo pwede mag-iftar. Okay, gaya ng sabi natin, nabanggit natin actually kanina ito. Okay, so bibigyan natin ulit ng diin, ano? O yan. So gaya na nabanggit doon sa aya na ito. So, siyempre sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman kana minkum maridan," o kapag ikaw ay may sakit, aw ala safar, o ikaw ay nagbabiyahe, fa'iddatun min ayyamin ukhar, pwede mo siyang isagawa sa ibang araw. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. At doon naman sa mga nahirapan, no? Nahirapan magsagawa ng pag-aayuno dahil siguro dahil sila ay mahina na, okay, matanda na, no? So, pwede silang magbigay ng fidya. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun la. Subalit, dahil kahit na may option niya na binigay na ganyan, kung kumbaga magkukusang loob ka pa rin na mag-ayuno, ay mas mainam yan para sa iyo. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi na mas mainam pa rin sa inyo na mag-ayuno kayo. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ang ibang mga ahkam, no? May kaugnayan sa pag-aayuno. Okay. Ano ngayon yung pinagkaibahan ng fidya, kafara, at yung qada? Okay. Una, pag sinabi natin fidya, al-fidyatu al-it'amu an kulli yawmin miskinan min ashabil a'dhar fi as-sawm ka-syekh al-kabir wal mar'atul ajuz wal hamil wal murdi' wa nahwahum. Ibig sabihin, sino yung mga pwedeng mag-fidya, magpakain na lang sa bawat araw ng isang miskin. So sila ito yung mga tinatawag natin na may mga valid reasons. Okay? Kinakailangan valid yung reason mo para pwede kang mag-fidya, no? So imbes na mag-ayuno ka, mag-fidya ka na lang. So tingnan natin, sino raw sila? As-Sheikh Al-Kabir, yung matandang lalaki. Wal mar'atul ajuz, ibig sabihin matandang babae. Wal hamil, yung buntis. Wal murdi', yung nagpapasuso. Kasi kung mag-aayuno siya, maaring maapektuhan, siyempre, maapektuhan yung gatas na lalabas sa kanya, makaka-apekto yun sa baby na kanyang pinapasuso.
dede. Okay? Yan. Gaano ba karami ang fidya na yon? So, miqdarul fidya, sabi dito, ma yushbi'ul miskin min awsati ma yut'imul insanu ahlahu. Ibig sabihin, yung sukat ng fidya na ito, yung pagkain na kung saan makakabusog. Okay? Kung ba, alam mo kung ano yung pagkain na halimbawa, siyempre yung pinapakain mo mismo sa iyong pamilya, kung ano yung nakakabusog. Kung ano yung pinapakain mo sa pamilya nakakabusog, ay ganun din yung magiging sukat ng fidya mo. Okay? Halimbawa nga tatlong takal ng kanin halimbawa nakakabusog sa iyo, o tatlong takal ng kanin tapos isang buong chicken yung nakakabusog sa iyo, o yun pwede na yun. Kung kalahating chicken, o pwede na yun. Okay? So depende sa sa kung paano yung ipinapakain mo sa iyong pamilya. Okay? Ano naman yung tinatawag natin na kafara? So, al-kafara ala man afsada sawmahu bil jima'. Pag ang kafara ngayon, okay? Sa mga kumbaga nasira yung fasting nila dahil sa pakikipagtalik nila sa kanilang asawa, hindi na nakapagpigil, no? Ilang oras lang naman, hindi na napigil. Okay? So ano ang wajib sa kanila? Ang wajib sa kanila ngayon ay yung qada kasama ng kafara, no? Kinakailangan ng qada kasama ng kafara. Mamaya pag-usapan din natin yung qada inshallah. So, yan yung sabi ng mga karamihan sa mga ulama. Okay, so ano ba itong kafara na ito? Pag sinabi natin kafara ngayon, hiya itqu raqabatin mu'mina. Ibig sabihin, magpapalaya ka ng alipin. Ano? So, alipin na mananampalataya. No? So, yan ang ibig sabihin kafara kapag kumbaga nasira mo yung pag-aayuno mo dahil ikaw ay nakipagtalik sa iyong asawa. So, unang-una na dapat mong gawin na kafara mo ay magpalaya ka ng mananampalatayang alipin. Okay? Fa in lam yajid, pag halimbawa wala kang makitang mananampalatayang alipin. Fa in lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain. Okay? So, ang wajib sa kanya kapag wala siyang makita na alipin na mananampalataya, ang magiging next na pwede niyang gawin ay yung mag-ayuno siya ng 2 buwan na dire-diretso. Walang putol yun. Straight na 60 days na mag-aayuno siya. Okay? 2 buwan na mag-aayuno siya. Straight. So, walang putol. Fa in lam yastati', pag hindi niya rin kaya yung dire-diretsong 2 buwan na yan, okay? Fa it'amu 60 miskina. Okay? So, magpapakain siya ng 60 na miskin. Okay? So, etong tatlong binanggit dito, hindi ito yung ibig sabihin mamimili ka kung alam mo dito. Una muna, doon ka muna sa sa pagpapalaya ng mananampalatayang alipin. Doon muna, yun ang una. Kapag hindi mo siya makita o wala talagang walang pagkakataon makita ka ng mananampalatayang alipin para palayain mo, saka ka pupunta ngayon doon sa pangalawang uri ng kafara. Yun yung pag-aayuno ng straight na 2 buwan. Okay? At kung hindi mo kaya yan, saka pupunta doon sa huling uri ng kafara, yung magpakain ka ng 60 na miskina. Ibig sabihin, 60, no? 60 na mahihirap. Okay? So, paano ipapakain mo ulit? O kaya sinabi natin kanina, kung ano yung nakakabusog na ipinapakain mo sa iyong pamilya. Ganun din yung ibibigay mo na pagpapakain sa kanila. Okay? Okay, so ano naman yung tinatawag natin na qada? So, qada, ito yung sabi natin, ang gagawin ng mga
nag-iftar ng kanilang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan li'udhur syar'i. Ibig sabihin, kinakailangan meron kang valid reason. O ano-ano yung mga valid reason na yon? Halimbawa, ikaw ay musafir, traveler, marid, may sakit, walhaid, meron kang buwanang dalaw, nufasa, merong ikaw ay bagong panganak pa lang. Okay? So mga ganyang mga situation, yan yung mga tinatawag natin na mga valid reason upang ikaw ay mag-iftar sa buwan ng sa araw ng Ramadan. Okay? Sa araw na kung saan ay ikaw ay nag-aayuno. Okay. Fa'innahu yajibu alayhi an yaqdi ma fatahu bi'adadil ayyam allati aftara fiha. Okay? So, pag ikaw ay pasok yan sa mga valid reason na yan at ikaw halimbawa hindi ka nakapag-ayuno ng 7 araw, halimbawa may regla ka 7 araw. So, siyempre, pag tapos na ng Eid, okay? Pwede ka nang magsimulang magbayad ng mga araw na hindi mo naisagawa. Okay? So, yan ang pinagkaiba ng fidya, kafara, at yung qadwa. Okay. Ano naman ang hukom? Okay, hukmo qawli zur athna'u siyam. Ito, qawli zur na yan, napag-usapan natin nakaraan nung nagkaroon tayo ng lesson about uhiba. No, pinag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng qawli zur. Okay, so qawli zur, lahat ng mga masasamang salita, kasama ng pagsisinungaling, kasama ng namima, kasama ng ghiba, kasama na yung pagsaksi ng sa kasinungalingan, no? Pasok lahat 'yan sa tinatawag natin na qawla zur. So ano ang hukom niyan sa habang ikaw ay nag-aayuno? So ang sagot natin diyan sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari. So dito sa hadith ni Abu Hurairah na ito, na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man daw ang hindi mag-iwan ng qawl az-zur. O nasabi natin, ano ulit yung qawl az-zur? Pasok na diyan yung mga ghiba, namima, lahat ng masasamang pananalita. Okay? Lahat ng mga yung pagsaksi sa mga kasinungalingan. Qawl az-zur lahat yan. So sino man daw ang hindi mag-iwan sa qawl az-zur na yan at wala amala bihi. Ayan, wala amala bihi. Halimbawa, ikaw ay chismosa ka, ikaw ay namam, ikaw nagpapakalat pa ng mga chismis na yan. Wal jahl ibig sabihin lahat na ng uri ng mga masasamang gawain na ginagawa mo. Okay? Falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Lahat yung ginawa mo yan ay hindi kinakailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-iwan mo ng pagkain mo at pag-iwan mo ng inumin mo. Hindi kinakailangan Allah subhanahu wa ta'ala yun. Kung hindi mo na iiwanan yung qawl az-zur at lahat ng mga masasamang gawain mo. So, kita nyo? So, ibig sabihin, kailangan iiwanan lahat ng mga mga masasamang ginagawa natin ng before pa ng Ramadan. Pati yung mga mga iba't ibang uri ng mga salita na lumalabas sa ating bibig. Okay? Ang problema, pagkatapos na mag-iftar, okay, ayun na, diretso na kaagad dun sa sa FB. Basa ng lahat ko ng mga post dyan, comment dito, comment doon, mura dito, mura doon, away dito, away doon. O, yun ang ginagawa. So, anong silbi nga ng fasting mo? O, di wala. Okay? Walang silbing fasting mo. Kumbaga, pinahirapan mo rin yung sarili mo na hindi kumain at hindi uminom. Wala namang reward. Bakit? Kasi hindi mo iniwasan yung mga bagay na dapat mong iwasan. Okay. Hukmul ihtilam at nausiyam. Ano naman yung hukom ng ihtilam? Ibig sabihin, yung ihtilam, ito yung wet dreams.
Na kung minsan kasi pag natutulog ka, may mga napapanaginipan ka medyo mga nakakapag-arouse ng nung sexual desire, no, ng isang tao, kung minsan nagkakaroon ng wet dreams, no, na hindi mo kontrolado ito kasi tulog ka eh. Kumbaga out of control mo 'yun, hindi mo 'yun kontrolado. So ano ba ang hukom nito? Ano ba ang hukom ng ng pag-aayuno mo na 'yun? Valid pa ba yung pag-aayuno mo kapag may lumabas sa iyo o sira na yung fasting mo? Okay. Ang sagot diyan ni Sheikh bin Baz, sabi niya, al-ihtilamu la yufsidu as-sawm. Tama? Ang ihtilam na wet dreams na yan, hindi ito nakakasira ng fasting. Bakit daw? Li'annahu laysa bi ikhtiyaril 'abd. Bakit? Kasi walang control ang dito, yung Muslim. Hindi control ng Muslim kasi tulog ka eh. Tulog ka, wala kang doon, wala kang option, hindi mo siya makokontrol. Walakin alayhi ghuslul janaba. Subalit, pag ikaw ay nagising na, syempre, kinakailangan isagwa mo yung ghusl. Ida kharaja minhu mani, kapag mayroong lumabas na mani, yung sperm. No? Kapag mayroong lumabas na yon, ay magiging wajib na sa iyo ang pagsasawa ng ghusl. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an dhalik ajaba bi anna ala al-muhtalim al-ghusl idha wajada al-ma, yani al-mani. So, bakit daw kinakailangan mag-ghusl? Kasi bakit? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam daw nang siya ay tanungin tungkol sa bagay na yan, ang isinagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na si sino man na nagkaroon ng wet dreams ay magiging wajib sa kanya ang ghusl kapag nakita niya yung tubig. Ang tinutukoy tubig dito yung mani o yung sperm. Okay? Yan. Okay. Ano naman yung hukom ng, siyempre, nakalimutan mo, nasa palengke ka, may mga, minsan sa palengke, may mga, mga bigas-bigas, o bigas minsan, mani, kung saan man nakadisplay sa atin sa palengke ko minsan. Sa kalalakad mo ng ganyan, bigla kang napasubo. Hindi mo alam, no? So, ang tanong doon, valid pa ba yung fasting mo o nasira na yung fasting mo dahil napakain ka eh, no? So, ano ang hukom noon? So, tingnan natin ang sagot sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Abu Hurairah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Rawahu Muslim. So sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nakalimot na siya ay nag-aayuno at napakain siya. Napakain siya o napainom siya, no? Falyutimmu sawmahu. Ay ituloy niya ang kanyang pag-aayuno dahil pinakain lamang siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o pinainom. Okay? So, walang problema. Pero kapag ang intention mo talaga habang naglalakad, nakita mo yung bigas o yung mani doon, kumuha ka at sinubo, alam mo nag-fasting ka, sinubo, iba na yun. Ibig sabihin nun, sira na yung fasting mo kasi intentional na talaga na kumain ka. Pero yung wala kang intention, kumbaga wala sa isip mo na bigla kang nakuha ng butil ng bigas o kaya yung mani halimbawa, bigla kang napapulot doon tapos isinubo mo na hindi wala kang kamalay-malay nag-fasting ka, kung nakalimutan ng fasting ka. Yun, walang problema doon. Ituloy mo lang yung fasting mo inshallah. Okay. Hukmul qi' athna'u siyam. Ano naman ngayon ang hukom kapag kasi kung minsan dahil sa sobrang nakain mo, nasusuka ka. Okay? Nasusuka ka. Ano naman ang hukom nun? Valid pa ba yung fasting o hindi na? Pagbigla ka na lang nasuka. So, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man dhara'ahu al-qi', ibig sabihin ghalabahu falaysa alayhi qada wa man istaqa'a amadan falyaqdi. Tama? So, sabi dito sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man yung kumbaga,
Hindi mo na nakontrol. Sino man hindi na yan nakontrol o napigilan yung pagsusuka, falaysa alayhi qada. Bisa hindi mapigil. Talaga kumbaga out of control mo siya, hindi mo na siya kontrol talaga. Talagang bigla na lang lumabas yung suka. Falaysa alayhi qada. Wala siyang qada, no? Ibig sabihin yung fasting niya sa araw na yun ay ituloy niya lang. Valid yun inshallah. Hindi siya na break. Pero sabi dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Pero sino man na talagang isinadya niya na magsuka, halimbawa, dinukot mo yung lalamunan mo hanggang sa masuka ka, iba na yun. Iba ang hukom ngayon doon. Kasi bakit? Sinadya mo talaga na masuka ka. Okay? Sinadya mo na masuka ka. So, ang hukom ngayon doon, kinakailangan mong bayad sa araw na yan. Kasi bakit? Nasira na ang iyong fasting. Yan. Okay. Kung isa sa mag-asawa, hindi nakokontrol na yung lalaki, halikan niya yung kanyang asawang babae. So ano ba ang hukom nito? Ito ba ay nakakasira ng fasting o hindi? Okay? Sabi ni Sheikh bin Baz, لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن ينام معها لكن يتجنب وطئها. ويسبين الجماع لا يجوز له الجماع في نهار الصيام. So sabi ni Sheikh bin Baz dito, wala siyang pagkakasala, o yung lalaki, tutukoy dito, walang pagkakasala ang lalaki kapag gusto niyang halikan ang kanyang asawang babae sa araw na siya ay nag-aayuno o kaya naman ay matulog siya, nakasama siya. Subalit, kinakailangan niya iwasan ang makipagtalik sa kanya dahil hindi pinapahintulutan ang pakipagtalik sa kanya sa araw ng pag-aayuno. Okay? Amma kaunuhu yuqamilu zawjatahu aw yanam maha fil firash aw yadummuha ilay, kullu hadha la ba'sa bihi. So, yung lang, kung halikan niya lang kay asawa, matutulog lang siya ng kasama siya sa higaan nila, yayakapin niya, wala ang problema dito. Dahil, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay hinahalikan niya ang kanyang mga asawa. Yuqabbil wa huwa sha'im, hinahalikan niya ang kanyang mga asawa. Wa yubashir wa huwa sha'im. Okay? Wa huwa afdalun nas, at ang Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ang pinakamainam sa mga tao, wa huwa atqa, at siya ang may higit na takwa sa lahat ng tao, at siya wa akmaluhum, at siya ang kumbaga ganap sa lahat sa kanila, may ganap na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yung iba naman sa buwan ng Ramadan, wala nang ibang ginawa pagkatapos ng sahur, pagkatapos ng sala, balik sa tulog, gigising yon, zuhur. Gising ng zuhur, okay, magsasala. Pagkatapos ng sala ulit, tulog na naman hanggang asr. Magsasala ng asr. Pagkatapos siya ng sala, tulog ulit hanggang sa mag-iftar na. Okay, ano ba ang hukom niyan? No? Gigising lang siya kapag magsasala. Okay? Ano ba ang hukom niya ngayon? So, sa council ng mga ulama dito sa Saudi Arabia, tinanong itong tanong na ito, no? So, ano ang sagot nila? Ang sabi nila, idha kana al-amru kama dhukira, okay, kung yung situation na kagaya ng nabanggit, yung binanggit natin kanina, fasyamu sahih, o yung kanyang fasting, okay, valid yun. Valid yung kanya kumbaga, diretso tulog lang siya buong kan, kumbaga gumigising lang siya pag magsasala. Valid daw yung kanyang fasting. Walakin, subalit sabi niya, istimrar as-saim ghalibun nahar naiman tafritun minhu. So, ibig sabihin, yung dire-diretsong pagtulog ng isang nag-aayuno, kumbaga buong araw na yan ay tafrit, ibig sabihin ay negligence, no? Ibig sabihin wala siyang pakialam doon sa mga reward na pwede niyang makuha sa buwan ng Ramadan na ito.
Dahil sa buwan ng Ramadan na ito yung Zamanun Sharif. Zaman Sharif yung kumbaga isa sa mga napakagandang pagkakataon, no, para sa isang Muslim na pagsikapan niya na gawin yung mga bagay na makakapagbigay ng pakinabang sa kanya. Gaya ng yung pagpaparami o pagbabasa ng Quran. Di ba? Kumbaga damihan niyang pagbabasa ng Quran dahil Shahrul Ramadan, no? Alladhi unzila fihi al-Quran, Shahrul Quran tayo ngayon, no? Ibig sabihin dapat ang lagi mong hawak hindi yung FB. Dapat ang hawak mo lagi hawak mong mushaf, no? Binabasa mo lagi. Damihan mo ang pagbabasa. Dahil bakit? Bawat letra na binabasa mo sa Quran ay meron kang reward. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith, sabi niya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi 'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin harf wa lamun harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Ito niyo? Sa bawat letra, meron ka na kagad na reward. Okay? Eh yung reward na yon, yung hasana na yon ay namumultiply pa ng 10 beses. Kaya ngayon, basahin mo lang yung Alif Lam Mim doon sa unang ayon ng Suratul Baqarah, meron ka na kagad 30 na hasanat, 30 na hasanat kaagad. Dahil bakit? Yung alif ay letra, yung lam ay letra, yung mim ay letra. 3 letra yon. O times 10 mo, 30. Tama? O ilan ang letra ng Quran? I-times 10 mo lahat yun. O napakarami. So ayaw mo ba? So ano mas mainam? Puro tulog ang gagawin mo o magbasa ka ng Quran? Okay? Magbasa ka ng Quran. O, aside from pagbasa ng Quran, yung pag-aaral. Okay? Pag-aaral ng iyong din, inshallah, upang kumbaga lalo mong maunawaan ang iyong pananampalataya. No? Dapat dagdagan mo yung ilmo, hindi yung sapat na yung kumbaga ano lang tinuro sa iyo nung bata ka. Dapat dagdagan mo kasi bakit? Pag hindi mo dinagdagan ng kaalaman ng iyong din, hindi mo rin ito kayang ipagtanggol kapag inatake ang din mo. No? Pag inatake ang din mo, hindi mo kaya ipagtanggol kasi wala kang kaalaman eh. Especially ngayon, talagang ang dami nang umaatake sa Islam kasi bakit? Madali na ang umatake kasi andiyan ang social media eh. No? O ikaw ngayon na Muslim, obligado sa iyo na ipagtanggol mo ang din mo. Ang din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero dahil sa kakulangan mo, negligence mo, wala. Hinahayaan mo lang. No? Ikinakahiya mo pa na ikaw ay Muslim. No? Kaya ang dapat natin gawin inshallah ay samantalahin natin yung mga araw natin sa buwan ng Ramadan. Ayyaman ma'dudat, ilang araw lang yan. Subalit inshallah, kahit ilang araw lang yan ay marami tayong ajar, marami tayong reward na makukuha inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So alhamdulillah, doon na nagtatapos ang ating topic ngayon. So andito tayo sa sual wa jawab, Q&A portion inshallah. Okay, so balik na sa sister.